palad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot na Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Marahil lahat po tayo ay makaka-relate sa usapin o sa tanong at kalagayan ng binata dito po sa ating ebanghelyo. Tanong niya, paano nga ba siya magiging masaya o paano nga ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? At ang sagot niya, marahil pwede rin natin maging sagot. Kasi sinusunod naman natin ang mga utos, di naman tayo pumapatay, di naman tayo nangangalunya, di naman tayo sabihin na natin sinusunod naman ng mga magulang, di naman nagnanakaw, lagi nga tayo nagsisimba. Yan. So hindi masamang tao ang binatang ito. Kaya lang, sabi nga, nalungkot yung binata nang siya ay umalis dahil siya'y napakayaman. Ang pagsunod kay Kristo, bagamat sa atin pong karanasan, wala ni isa man na deboto ng Poong Nazareno ang naniniwala na siya ay pinababayaan ng Diyos. Kaya nga maraming pumupunta dito kasi talagang sabi nga, malakas manalangin sa Poong Jesus Nazareno ang mga deboto ng kanyang mga alagad at talagang ipinagkakaloob. Pero, ang isang hamon ay anuman bagay na mayroon tayo, kailangan matandaan natin, ito ay galing sa Diyos. At hindi tayo dapat kumapit sa kayamanan natin kasi hindi talaga doon ang ganap na kaligayahan. Ang kaligayahan ay kung paano tayo nakakapagbigay. Kaya nga, sabi nga dito, mayaman na yung lalaki, pero nagtatanong pa rin siya, paano nga ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, hindi ganap yung kaligayahan. Kaya ang sabi ni Kristo, para maging ganap, ito ang gawin mo.
Ipagbili ang iyong ari-arian at ipamahagi o ipamigay sa mga mahihirap. At doon tayo nahihirapan. Doon din tayo umaalis talaga ng malungkot. Kasi, sabi ko nga, kaya ka nandito, kaya tayo nagsimba, kasi may hinihiling tayo sa Nazareno. Hinihiling ka ng trabaho, magandang trabaho, malaking kita, no? Ano pa ba? Maging maayos ang business mo. Pero ibinigay naman na eh. Kaya lang yun nga, binigay yan para mas maging masaya ka sa paraan na ikaw ay makatulong. Kasi pag humarap naman tayo sa Diyos, hindi naman yung mga bagay lang na ano ba ang ginawa mo? Kundi ang tanong din, ano ba yung mga hindi mo ginawa na dapat mong gawin? So ngayon pa lang, simulan na natin yung hamon ng Poong Nazareno. Hindi naman niya ni-reject yung binata, kundi binigyan pa lang niya ng pagkakataon at panahon. Hindi naman niya binigla. Sabi niya, sige, umayo ka muna, ipamigay mo muna ang iyong ari-arian, then pag okay ka na, saka ka sumunod sa akin. Nandun po yung susi ng kaligayahan na hinahanap natin kung tayo po ay nakakapagbigay. Amen?